synthetic, mabilis lang. So, kunyari meron tayong letter A. So, yung given is 2x squared plus 3x minus 4 divided by x plus 3. So, pag gagamit ka ng synthetic division or kaya long division, dapat make sure na naka-descending order yung exponent. Kung may missing, lalagyan nyo ng 0. Diba? In this case, bilisan lang natin para marami tayong matapik. Sundan na lang ha. Pag hindi naintindihan, sabi lang. Pero madali lang din. Quiet na lang natin ginagawa. So yan, okay naman. Meron kang 2, tapos 1, tapos constant. Okay na yan. Kunin mo lang to. Saan yung ballpen to? Napunta ang ballpen. Wala na may tinta. May tinta ba ito? Anyways. So kunin mo lang tong divisor. Then, equate mo yun sa 0. Then, makakuha mo na yung value ng x na pang-multiply natin sa kanila. So, ganito mangyayari. So, which means yung value ng x natin is negative 3. Alam na natin yan, syempre. Transpose lang. Yung positive, magiging negative. Yun. Then, yung gagamitin natin pang-multiply sa mga coefficients natin. Pag sinabi natin coefficients, ito yung mga numbers na nasa left ng variable. So, yung variable natin is x squared. Yung number niya sa left niya is 2. So, lalagay mo yung 2. Then, sa kabila is 3. Tapos, sa kabila is negative 4. So, kasama yung operation, nakatabi nila. Yun. Then, dahil binomial lang naman to, isang line lang yung magiging remainder natin. Sadya may ng broken line na. Ito kasing part na to is for the remainder. So, unang gagawin, i-bring down. I-multiply doon sa divisor natin kanina. So, 2 times negative 3 is negative 6. Then, 3 plus negative 6, i-add to. So, integers, siyempre dapat marunong na rin ng ganyan. No? So, ang sagot natin dito ay negative 3, di ba? Then, negative 3 times negative 3. Rules ng signs, no? Kalimutan. So, magiging 9 yan. Then, negative 4 plus 9 is magiging ang sagot. Dapat dinakita dito sa ganyan, di ba? Wait, thank you po, prop. So, magiging positive 5. Yun, gets yun. O ngayon, dahil yung highest degree natin dito is 2, tapos yung divisor natin is yung highest degree is 1, ima-minus mo lang yun dito. So, basis na nakuha natin quotient, magiging 2x na lang to, minus 3. Tapos meron tayong remainder na positive 5. So, meron tayong plus 5 over yung divisor natin na x plus 3. So, ito yung magiging sagot natin dito. Maulan dito, guys. Gusto natin i-check. Bolol. So, kung i-check natin yan, kung paano ba yung i-check, kunin mo lang yung quotient, which is ito yung quotient natin, di ba? So, 2x minus 3 times mo sa divisor na x plus 3 para sa checking. Okay. Then, multiply lang natin. So, x times 2x is 2x squared. Then, x times negative 3 is negative 3x. 3 times 2x is magiging 6x. Then 3 times negative 3 is negative 9. So with this, ikakopy mo yung denominator. Yung remainder natin na 5, ilalagay mo rin dito. So dahil plus 5 yun, lalagyan mo dito ng 5 sa constant. Then pag inad na natin yan lahat, magiging 2x squared na to. Then plus 3x minus 4. Babalik na tayo dito sa original nating given. So ibig sabihin tama yung solutions natin. Next tayo. Basic, no? Ay, pikitan. Joke lang. So letter B. Ito basic lang din. Wala pa tayo sa exciting part. Pero madali lang ito eh. Di ba? So, ano yung gagamitin natin pang multiply? Kuya, ano po YT channel nyo? Wala naman laman yun eh. Pero ito yung YT natin. Oh. Pares lang naman ng name. Hindi ko na na-uploadan eh. Pero try ko i-upload to. Anyways, ito yung given natin. Pares lang naman yung name. Wala po. Kaya ano lang nood. Dito. Dito kay Sir IJ, no, engineered math. Ano, the organic chemistry, di ba? Tutor. The best, ano. Khan Academy. Madaming pwedeng panoorin. Nabasa try ko. Anong grade mo ba? Anong grade mo? 9J. Trigonometric functions. Graphing na ba kayo? Tingnan natin. Anong grade mo ba? Anong grade mo? 9J. Trigonometric functions. Graphing na ba kayo? Tingnan natin. Cosecant. Tangent ganun. Wait lang, alalahanin ko muna. Huwag na rin alam yung ano rin eh. Wait na tayo muna. So yung gagamitin natin, yung divisor natin is y plus 2 equal to 0 lang. Then yung gagamitin natin pang multiply is negative 2. So gets na yun, no? Transpose lang din. Then napapansin natin, yung order ng exponent natin ay 3. Then nagsunod siya sa 1. So ibig sabihin may missing na part. So kailangan natin yan i-rewrite as y cube plus, meron tayong cube, wala tayong squared. Lalagyan natin yan ng 0y squared.
Then lalagay na natin yung 3y plus 2. So ito yung gagamitin natin mga coefficients. Kasi pag hindi mo yan nilagyan ng 0, y squared, mamamali ka dyan pag dinirekta mo. So ganun rin gagawin kapag long division yung ginawa, yung gagamitin. Pero dahil nga synthetic lang tayo, synthetic lang muna. So lagay na natin si negative 2. Then lagay natin yung coefficients na ito. Magkakaroon tayo ng 1, 0, negative 3, tsaka positive 2. So 1, 0, negative 3, tsaka positive 2. Then same process. Lagyan tayo ng broken line dyan kasi binomial lang naman to. So bring down natin yung unang number, i-multiply natin doon. Then magiging negative 2. Okay, thanks po Joanna. Then i-add natin to, magiging negative 2 yan. Then negative 2 times negative 2. So rules ng signs, kapag nag-multiply, negative times negative is positive. So 2 times 2 is 4, magiging 4 to. Then pag in-add natin to sa integers naman, so negative 3 plus 4 is positive 1. Then multiply ulit doon. Then 1 times negative 2 is negative 2, which is 2 minus 2 is 0. Wala tayong remainder. So with this, pwede na natin isulat yung quotient natin. So naggaling tayo sa cube, sa dividend natin, bawasan natin ng 1, magiging 1y squared na to minus 2y plus 1. So kung may 1 to dito, kahit hindi na yung isulat, basta may variable, pwede na natin i-rewrite as y squared minus 2y plus 1. So ito yung magiging sagot natin. So para ma-check kung tama, di check natin. Diba? So multiply lang natin yung quotient sa divisor, which is y plus 2. So kapag nakuha natin yung given na dividend, ibig sabihin, salamat po kay Sir Kirby, tama yung sagot natin. So y times y squared is y cubed yan. Then y times negative 2y is negative 2y squared. Then y times 1 is y. Then dito naman tayo sa constant. 2 times y squared is 2y squared. Where inilaline natin siya dito sa may y squared. Paano tayo mahirapan mag-add? Then positive 2 times negative 2 is negative 4y. Kasi may variable na y. Then 2 times 1 is 2. So with this, pwede na natin siyang i-add. So hindi natin lalagay yung 0 na remainder kasi nga wala. So, bring down natin si y cube. Ito makakancel kasi opposite sign. Then ito magiging minus 3y na lang to. Then plus 2. So, bumalik na tayo dun sa original nating given or na dividend. So, ibig sabihin, tama yung sagot natin. Okay, so thank you JM. Grade 10 to, pang grade 10. Synthetic division. Pero may other way to long division. Pwede mo rin aralin yan. So, next tayo letter C na. So, ito medyo tricky na. Tricky ba? Tingnan natin. So, meron tayong letter C. Ang given is 2d raised to 4 minus 3d plus 6 divided by grade 10 radical fractions. Tingnan natin, wait lang. Ay, thank you crazy show, Pao. Wait lang, tama rin ang nakaspang. Tingnan natin kung daanan natin mamaya. Ano po yun? Tama na nakaspang. Naribasa ko na nga eh. Ito na yung gawin natin. Anong pakyat? May pakyat. Ipasok daw si Sarah. Tingnan natin. Itong divisor na d minus 3. So, copy natin yun. d minus 3. Then equate natin sa 0, makakuha natin yung pang-multiply natin as positive 3. So transpose lang natin yan, magiging positive na. So ito yung magiging pang-multiply natin sa dividend. So mapapansin natin, yung exponent natin ay nag-start sa 4, then 1 na, then constant. So kailangan natin yan ayusin, wherein magiging 2d raised to 4, 0, d cubed, wala rin tayong squared, so plus 0, d squared, plus ilalagay na natin yung negative 3d, tapos yung constant. So ito na yung gagamitin natin mga coefficients pag ginamitan natin ng synthetic division. So muna pa from GM, I already read that. So ngayon, lagay natin si 3. Pag gamitin natin coefficients is 2, 0, 0, negative 3. Patin niyo po, saka yung 6. So same process, dahil binomial lang to, yung last term, siya yung magiging remainder natin. So bibring down natin si 2. Multiply natin doon. Then magkakaroon tayo ng 2 times 3, 6. Then 0 plus 6 is 6 pa rin. Then 6 times 3 is 18. Then magiging 18 ito pag inad natin. Ito. 3 times 18 is what? So 8 magiging 4, 2 magiging 54. Then pag inad natin yan, yung negative 3 tsaka 54 magiging 51. Tama ba? So 51 times 3 is magkakaroon tayo ng 3. Then 1, 5. Kung inad natin to, magiging 159. So, meron tayong remainder na 159. So, in this case, dahil nag-start tayo sa 4, sa raised to 4, tapos meron tayong tawag dito, 3. So, mag-start tayo sa 2x cubed na. Then, pababa na lang yung exponent. Then, plus 51. Tapos, meron tayong remainder na 159. So, i-copy natin yun, plus 159 over kung ano yung diba. Bakit x? Di pala to, sorry. So, letter D pala dapat to. Letter D pala dapat to. Yung variable pala natin na ginamit. So, d minus 3. So, ito yung magiging sagot natin. Okay.
Synthetic, yes po. Can you do inscribe angle sa example yan? Meron na, ano? Mamaya, pero meron ako sa YouTube niyan. Pero mamaya, tanan natin. Masa ba? 9 na yun. So, check natin kung tama. On checking, lalabas din naman yan. So, masyado mahaba. Pero try natin. So, 2D cube, yung quotient natin, 6D plus 51. So, mamaya natin i-add yung remainder. So, meron tayong divisor na D minus 3. So, lagay natin si D minus 3. So, pag multiply natin to, ito muna, dito. So, D times 2D cube, magiging 2D raised to 4 yan. So, that marunong kayo ng plus ng exponent. So, D times 6D squared, magkakaroon tayo ng plus 6D cube. Then, sa kabila, D times 18D plus 18D squared. Then, D times 51, magiging plus 51D. So, magiging 2D cube, I mean, magiging negative 6D cube. So, negative 6D cube. Then, negative 3 times 6D squared. So, negative 18D squared. So, mapapansin nyo, naka-cancel na kagad yung mga nasa gitna. So, negative 3 times 18D is negative 51D. Then, negative 3 times 51 is, ilan? 153. Tama? So, lagyan natin yung negative 153 here. Then, tsaka i-add natin yung 150, negative 51D. Then, negative 3 times 51 is, ilan? 153. Tama? So, lagyan natin yung negative 153 here. Then, tsaka i-add natin yung 159 na remainder. Then, remainder natin dito. So, lagay natin si 159. So, in this case, pag in-add natin ito, makaka-cancel itong middle terms. Kasi opposite sign sila. Then, ang lalabas na lang is 2D raised to 4. Then, negative 153. Tsaka plus 159. Magkakaroon tayo ng plus 6. So, ibig sabihin, bumalik na tayo sa dividend natin. Which means, tama yung ating sagot. Factor theorem boss, paano siya? Factor theorem naman, ganito lang yan. Daan na rin natin. Ibig sabihin kasi sa factor theorem, pag ginamitan mo kasi marunong ka ng remainder theorem. Ay, yan lang dyan. Kaya ano dyan, kaya mga ganyan, pamalakasan yan eh. Reach pa tayo sa ganyan. Punta dito marami itong ganyan eh. Alam ko. Okay, Sir IJ. So, connected itong dalawa, Lancy, di ba? So, yung factor theorem, tsaka remainder theorem. Ibig sabihin, kapag gumamit ka ng remainder theorem, tapos zero remainder, ibig sabihin, yung divisor mo is a factor. Parang ganito. Ito, itong part na to. Kasi wala tayong remainder, di ba? Baka na yun, nariguguluhan. Kasing lang. So, sa letter B natin, so wala tayong remainder, which means yung y plus 2 natin, okay, thank you, Sir Hughes. So, yung y plus 2 natin is a factor ng polynomial natin. Kasi nga wala tayong remainder. So, pag ginamitan mo siya ng either synthetic or long division or remainder theorem, as long as wala siyang remainder, that divisor is a factor of that dividend or the given polynomial. Gets mo? Lancy. Basta walang remainder, factor yan. Tulad nito, itong letter A natin, di ba? May remainder 5 siya. Ibig sabihin, itong x plus 3 natin is not a factor of this polynomial. Ganun 159. Gets mo? Madali lang naman yun, di ba? Hindi yan. Kapag walang remainder, factor. May technique ba agad ng pag-determine ang gagamitan sa synthetic division para walang remainder? Hindi. Ano, ito pinakamadali. Ano ko to-explain? Actually, depende yan sa given. Pwede mo siya makita sa synthetic division. Kung mas mabilis ka mag-solve ng given, gamit synthetic division, ito gamitin mo para masabi mong kung may remainder o wala. Pero pwede na para may idea. So, kunyari, ito ang gamitin natin. So, pag ginamitan natin ito ng remainder theorem, so, meron tayong y cube minus 3y plus 2, tapos meron tayong divisor na y plus 3. So, kung gusto natin gamitin sa remainder theorem, same process ng ginagawa natin. I-equate mo lang tong divisor sa 0 para makuha mo yung pang-substitute mo sa value ng y. Ibig sabihin, lahat ng variable na may y, o lahat ng variable y natin, papalitan natin ng negative 2. So, which means, from the given, yung y natin magiging negative 2 cube minus 3, then negative 2 plus 2. So, kapag yung remainder is 0, ibig sabihin, yung y plus 2 is a factor. Hindi yan. So, try natin. Ano ba yung negative 2 cube? Ay, may nagpalo. Oh, ano ba yung negative 2 cube? So, madali lang ito sagutin, di ba? Kapag base is negative, exponent is odd, the sign will be negative. Nope. Negative 8 po yan. Kasi yung negative 2 cube natin, ulitin mo yung base natin ng 3 points. So, negative 2 times negative 2 times negative 2. So, in this case, negative times negative is positive, times negative is negative. Kaya magiging negative sign siya. Then, ang 2 times 2 times 2 is 8, di ba? So, magkakaroon tayo ng negative 8, which means parang tapos add yung exponent, magiging negative yung sign. Pero kung meron kang negative 2, tapos yung base mo is even, magiging positive yung sign mo. Kaya yung concept niyan.
So in this case, okay na tayo dito. So negative 3 times negative 2, so negative times negative is positive. 3 times 2 is 6, then plus 2. Then solve na lang from left to right. So negative 8 plus 6 is negative 2 plus 2 is 0. So which means yung y plus 2 natin is a factor. Kasi nga, wala nga siyang remainder. Kasi nga, factor nga siya. Connect na natin. Nagets mo? Ano? Even, positive, add negative. Yup. As long as yung base is negative. Natin is a factor. Kasi nga, wala nga siyang remainder. Kasi nga, factor nga siya. Connect na natin. Nagets mo? Ano? Even, positive, add negative. Yup. As long as yung base is negative. Or 4 true, or raised to 4, positive pa rin yan. Sagutan mo, ito meron tayo dito. Hindi ko pa ito nasagot. Ito tingnan natin, ito medyo may tricky ito, di ba? So meron tayong letter D. So sagutin mo na kung anong remainder para tingnan natin kung tama yung magiging sagot ko. Ito yung given natin. Check mo siya kung may remainder o wala. Ay, mental na lang. So same process, kunin natin yung divisor. 2x plus 3 plus 0. Sige. Then kapag may plus, sabi natin last time, unang tinatranspose yun para hindi mahirapan. Then kapag times naman, dinidivide natin. So which means, magkakaroon tayo ng pang-multiply o pamalit sa x na negative 3 times. Natin siya ng sintagot. 6, negative 8, 5. Check natin. May mali kaya yata dyan. Ganito yung ginagawa. Kapag fraction yung divisor, ganito yung ginagawa. So okay naman yung exponents natin. 2, 1, tsaka constant. Ikakopy na lang natin yung coefficients nila. Wherein, magiging 6 to, magiging 1, tsaka negative 7. So dahil binomial lang to, yung remainder natin nasa pinakadulo. Okay? So in this case, bring down natin sa 6. Multiply natin dito. So magkakaroon tayo ng 6 times negative 3 halves. Ang magiging sagot natin dyan is negative yung sign. Then magiging, 6 times negative 3 halves. Wala, di na ako marunong mental math. 9, di ba? So negative 9. Then magiging negative 8 to. Same process dito. Magiging negative times negative is positive. Then 8 times 3 halves ay magiging ilan? Magiging 12. Yun. Then pag inad natin to magiging 5. So tama yung remainder na 5. So which means yung 2x plus 3 natin is not a factor of 6x squared plus x minus 7. Kasi nga meron tayong remainder. You gets yun? Yung remainder tsaka factor. Halos connected lang silang dalawa. Pero hindi pa ito tapos kung kukunin mo yung sagot. Kasi meron tayong divisor dito na to. So kailangan natin i-divide yung quotient by 2. Yun yung pinaka niya. Yung concept niya. Pag may remainder, hindi siya factor. Kapag 0 yung remainder, yung divisor is a factor. Nagets mo? Lancy? Did you get that? Yan, madali lang. Anyways, sa synthetic division, kung meron tayong, yes po, Ma'am Kylie. Kung meron tayong fraction na pang-multiply, kailangan natin i-divide yung quotient to that divisor, to that denominator. So meron tayong 2 na denominator, so divide natin to by 2. So 6 divide 2 is 3. Negative 8 divide 2 is negative 4. Then lalagay natin yung remainder na 5. Bibigyan lang natin to. So which means, kung meron tayong square dito, bawasan natin ng 1, magiging 3x na to, minus 4. Tapos meron tayong positive 5. Then over natin yung 2x plus 2. So ito yung magiging final answer natin. Tingnan tama. So checking natin para matanggal yung inyong mga bumabagabag sa inyong kalooban. So 6x squared plus x minus 7. Then multiply, kunin natin yung quotient. Di ba yung quotient natin is 3x minus 4. Then multiply lang natin to. So 3x times 6x squared magiging bakit 6? Mali ito. Ito pala. Mali ako. Di pa ito quotient. Bakit di bilhin yung kinopy ako? Ang layo ng aking isip. Wait lang guys. Kunin ko lang yung lipstick. Lipstick to. Yan. Kunin natin yung quotient tapos plus 3. Okay. Maya. Then, multiply lang natin. 3x times 2x is 6x squared. 4 times 2x is magiging negative 8x. Okay. Then, negative 4 times 3 is negative 12. Then, meron tayong remainder na 5 dito. Di-add. Okay. Ayaw. Ano lang. So, bring down natin si 6x squared. Ito magiging x na lang. Ito magiging negative 7. Which means, tama yung sagot natin ito. Bumalik tayo dito. So, yun yun. So, tama yung remainder 5. Which means, 2x. Therefore, 2x plus 3 is not. Pato din. Tapos kung factor ba ito o hindi. Kasi more practice, madali siya mag-solve. Makuha, diba? So, ano yung magagamitin natin pang multiply? May nag-follow, thank you. May alam ka ba sa geometry? Sige, try natin mamaya. Si Lance, yun. Natin nakita ko na. Mamaya na lang baka mag-end yung dive.
Eto, kagad Kylie. This one? O, dito na lang. Anyway, so may sagot kayo dito, pwede naman. Ano bang remainder na ito? Alin ba? Ang balo ng kaso, mali ako sa research nito. Pinaglaban. Ipaglaban mo dapat, pag tama. Diba? Kasi kailangan mo siya i-prove sa teacher mo. Mali man, at least malalaman mo kung saan ka nagkamali. Wala, nagiging tagapayo tayo dito guys. Tagapayo. Anyways, anong gusto mo gawin dito? Long division naman. O, long division natin para maintindihan kung paano ba yun. So, long division, sabi ko synthetic. Pero maganda to sa synthetic kasi may ano siya, fraction siya ulit. Mamaya na tayo mag-long division. Mabilisan ko lang para tayo maguluhan. Ito matagalan. Madali lang naman to eh. So, kunin natin yung divisor. Yan, equate natin sa 0. So, transpose natin si 1, si negative 1. So, transpose natin si 1, si negative 1. Magiging plus 1 yun, di ba? Then, divide natin by 2, which means maka-cancel to. Ang gagamitin natin na pang-multiply is 1. Yung exponent natin is 4, 3. Wala tayong square. Diretso tayo sa 1, tapos constant. So, which means kailangan natin i-rewrite as 2y raised to 4 minus y cubed. Then, lalagyan natin ng 0y squared minus 2y at descending order ng ating polynomial. Okay, thank you po, Shira. Then, lagay natin si 1 half. Tapos yung mga coefficients natin. So, kung may variable dyan na, may 1 yan, hindi lang nakikita. So, lagay na natin yan, magiging 2. So, dahil na lang guys bilisan natin para marami tayong sagutan. Lagay natin dito sa dulo, yung remainder, dito na part na to. Then, bring down natin to, magiging 2. So, pag multiply natin to dito, nagiging 1 na yun. Guess na yun kung bakit naging 1. Then, punta kayo dito kay Elsa, sino ba yung si Jonas? Si Jonas ba yun? Punta ka dito kay kay Elsa. Yan, solid yan. Punta ka dito. Kay Elsa guys. Si Elsa kasi yung 700 po lang i-follow nyo kasi para makapag-live to. Yan na, punta kayo dyan guys. Then 0 na to, magiging 0 rin to. Then 0. Then negative 2 times 1 half is negative 1. Then negative 8. So dahil, ibig sabihin, yung 2y minus 1 is not factor. Okay? Kasi may remainder. So, hindi pa ito yung final answer. Yung 2y minus 1 is not factor. Okay? Kasi may remainder. So, hindi pa ito yung final answer natin kasi meron tayong denominator dito. So, kailangan natin i-divide. So, 2 divide 2 is 1. Tapos yung remainder natin na negative 8. So, ito yung magiging coefficient ng ating sagot. So, dahil nag-start tayo sa 4, bawasan natin ng 1, mag-start tayo sa cube. So, magkakaroon tayo ng y cube. Then, diretso tayo sa 0 squared, 0y squared, 0y, then yung constant na agad na 1. Then, meron tayong minus 8 o 1. So, ito yung magiging sagot natin. Bakit hindi ko na ilagay yung 0y squared? Kasi nga, 0 naman. Wala naman siyang coefficient. Wala naman siyang tama. 0 naman yung coefficient. So, check natin kung tama. Dapat ito kung check natin. So, kunin lang yung quotient na y cube minus 1. Tapos yung divisor na 2y minus 3. Ay, 2y minus 1. 2y minus 1. May remainder tayo na negative 8 So, pag multiply natin to magiging 2y raised to 4. Then, 2y times negative 1 is negative 2y. Then, negative 1 times y cube is negative y cube. So, didiretso ko na lang kasi para hindi magulo. Then, negative 1 times negative 1 is positive 1. Ala, may mali. Ba't mali? Wait lang, ba't mali? Dito mali. Hindi. Ay, tama pala. Kasi lagay natin yung remainder na negative 8 sa minus 8 natin. Tama pala eh. Then, lagay natin yung 2y raised to 4. I-arrange na natin sila kagad. So, may 4 tayo doon. Lagay natin itong negative y cube. Then, negative 2y. Then, 1 minus 8 is negative 7. Bulis kong mali to. Ibig sabihin tama. Nakari-arrange pala. Anyways, yun yung magiging sagot. Ibig sabihin tama yung sagot.